Libra, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong new moon in Gemini na mangyayari sa June 6, 2024 at 8:37 p.m. Philippine time. Ayan, so new moon is about new beginnings, new opportunities, new experiences. So, itong new moon na to mangyayari sa inyong 9th house, especially if you are Libra rising. Okay? So, try nyo rin alamin yung inyong rising sign. Meron tayo kasi stellium, no? Ibig sabihin ng stellium, maraming concentration ng planet sa isang sign or sa isang house in astrology. So, this one, maraming planets ngayon sa Gemini. Okay? So, for you, this is in your 9th house. Itong new beginnings na ito, new opportunities. So, yung iba sa inyo, meron kayong pagkakataon na makapag-aral, madagdagan yung knowledge ninyo. You might be enrolling sa isang school for higher learning, higher degree. You will take up master's degree, doctorate's degree, or it's like a totally different na subject or course para sa iyo or interest, okay? Let's say gusto mong matutong maging magaling na baker. So that's another skill na pag-aaralan mo. Okay, so this can be self-study, anything that will enrich your mind, no, na magpapaunlad ng iyong kaisipan, kaalaman. Ninth house is also about foreign travel. So yung iba sa inyo, may new beginnings, new opportunities to travel sa ibang lugar, sa ibang bansa, exploring new things. Yung iba sa inyo, mag-aasikaso na kayo ng passport ninyo, na ang tagal-tagal nyo nang sinasabi na aasikasuhin nyo. So finally, meron na kayo, maglalaan na kayo ng oras at panahon for your passport. Some of you naman, meron kayong mga bagong i-explore na belief system. Okay? Ito yung tipong hindi mo akalain na magbabago pala yung pananaw mo sa isang bagay. No? Kasi syempre, once we mature, as we grow older, we become wiser. At mas marami tayong mga wini-welcome na bagong idea sa buhay natin na, oh, that makes sense. 'Di ba? Yung mga dati nating belief system, parang it doesn't make sense anymore. No? Parang wala na siyang saysay ngayon para sa'yo. Kasi based on your experience na, no? Yung mga paniniwala. So, ngayon, you are going to be more open to new ideas because Mercury is also in your 9th house. Mercury is the planet of communication, your thoughts, information. So, kung mararamdaman nyo yan masyado kayong nagiging interesado sa maraming bagay ngayon. Syempre, kung gusto mong may matutunan, mag-focus ka muna one at a time para hindi scattered yung idea sa isip mo. You also have Jupiter in your 9th house. So, Jupiter in 9th house, masaya siya sa sign, sa house na yan. Jupiter is also the planet of exploration, good luck, expansion. So talagang for you Libra, bagong knowledge, okay? Kumbaga parang very excited ka ngayon sa mga bago mo pang matututunan sa buhay, no? Hindi lang sa career mo, hindi lang sa sarili mo, but also the experiences that you will have with other people. Okay? Kasi habang ikaw ay nagta-travel, nag-explore, nag-aaral, marami kang mga bagong friends na makikilala. Okay? So, meron din tayong Kazimi, Venus Kazimi, sa 9th house. Pareho sila ng degree, 16 degrees. Venus is the planet of love, money, aesthetics. So, iba sa inyo, you are going to explore your aesthetics. Kung dati meron kang certain styling, ngayon pwedeng magbago yan. Mag-explore ka ng bagong style mo, pananamit mo. Kung dati mahilig ka lang sa leggings or sa pantalon, sa jeans, ngayon you will explore other wardrobe, no? Iba't ibang pananamit because you want to be more presentable. Kumbaga nag-experiment ka sa mga pwede mo pang looks na gusto mo. Venus is also the planet of love. So yung iba, pwedeng makahanap ng romantic partner as you travel sa ibang places.
Oo, yung tipong nakasabay mo sa eroplano or nakasakay mo sa bangka, nakasalubong mo sa hotel, yung mga gano'n. Oo, so anything can happen 'no, any opportunities can happen for you. Yung iba naman, you will also focus on taking care of yourself 'no. Kung dati ang naging focus mo ibang tao, yung family mo at ngayon, ikaw naman, sarili mo naman 'no, gusto mo naman na ma-enjoy yung fruits of your labor, ma-enjoy yung pagiging bata mo, ma-enjoy yung youth mo, yung pagiging, alive, ayan. You will celebrate your life kumbaga. Ah, you will do good things sa sarili mo. You will take care of yourself. Practicing self-love, self-care, yan, napaka-importante rin yan. Yung iba sa inyo may opportunities rin to work abroad, to travel abroad, pwede rin magkakaroon ng international trading, um, you will you will trade or do business sa ibang bansa or sa foreign land, sa ibang nationality, ganyan. So let's see what else. You have the King of Pentacles. Okay, King of Pentacles is the energy of someone na very stable pagdating sa kanyang finances. This person has learned a lot pagdating sa pagmamanage ng pera, pagpapalago ng pera. So, for you, maaring ayan rin yung isa sa focus mo. Kasi syempre, no, para tayo makapag-travel sa ibang lugar, ma-afford natin yan, kailangan marami tayong pera. Because let's face it, hindi naman laging libre. Okay. So, for you, you will, gagastasan mo yan. You will have that stability in your finances. You have the devil, which is Capricorn energy. Okay? You have the Two of Cups. Aha! So, yung iba sa inyo, ano lang, medyo mag-ingat lang sa mga makikilala mo. Sa pagta-travel mo na pwedeng maging simula ng romantic connections kasi maaring ma-involve ka sa mga taong merong toxic behavior or merong addiction or someone who is already in a relationship. So, pwedeng mapunta ka sa isang third-party situation. So, kumbaga, do your own research then if you are connecting with new people. So, you have the Knight of Pentacles. Yung iba sa inyo siguro marirealize na, oy, parang gusto ko nang tumira dito Ganon. Let's say, for example, nag-travel ka sa Siargao or nag-travel ka sa Palawan or any place na kaya ka pumunta doon kasi you just want to have a vacation. And then, na-feel mo na parang you are very connected doon sa lugar na yon. And you feel like settling there. You feel like gusto mo na doon. So, maaring isa yan sa mga i-consider mo na decisions mo or new beginnings for you. We have the World card. So, some of you, pwedeng ibang bansa ito na you would want to live there, na mag-base ka na doon, gusto mo nang doon tumira. Ibang bansa ito. Some of you naman, there is a cycle or a chapter in your life that is ending and now you are open to new beginnings. Okay? Kumbaga na-achieve mo na yung mga bagay na gusto mong ma-achieve ngayon, handa ka na para sa mga bagong experiences. You have the Four of Pentacles, focusing on your financial stability. Be careful lang talaga sa mga iba mong magiging decisions, lalo na kung paggaganahin mo lagi yung emotions mo. Of course, emotions are important, pero kailangan balance din yan with your logic, with your practical thinking, okay, logical thinking. Kasi maaring meron kang decisions na gawin na hindi mo pinag-iisipan, na out of your emotions saka mo ginawa. Okay? And then, syempre, laging nasa huli yung pagsisisi. 'Di ba? So, make sure that you are calm, you are collected, para para maiwasan mo yung mga pagkakamali. And of course, no, hindi naman tayo perfect. Nagkakamali talaga tayo. Ang importante is we learn from our mistakes. Yeah? Okay, reflect on your priorities. So, ngayong panahon na to, mas magiging
Kumbaga, mas magiging focus ka rin sa ano ba yung dapat mong unahin, ano yung dapat mong bigyan ng attention ngayon. Let your fears dissolve. Ayan. So, hindi ka rin mag-aalala, no, sa mga takot mo, pangamba mo na baka ganito, baka ganun ang mangyari. Oo, maganda na positibo lang para yun yung ma-attract mo. It's time to take action. Ayan, kung may mga plano ka na isinasantabi noon at sa tingin mo this is the best time to do it, then do it. Take action para makita mo na yung resulta. Okay? So that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.